Maligayang pagdating sa ating masinsing pagsusuri sa geopolitics. Sa harap natin ngayon ay hindi isang ordinaryong paghina ng ekonomiya, kundi isang malalim na krisis na parang atake sa puso na unti-unting sumisira sa pinakamalaking makinang pang-industriya sa Europa. Sa Germany, mahigit 111,000 trabaho sa manufacturing at automotive sector ang naglaho at ang mas nakakabahala, hindi ito mukhang panandaliang pag-urong lamang. Ito ay simula ng isang mas malalim na pagbagsak na nakaugat mismo sa estruktura ng modelong pang-ekonomiya ng bansa. Sa loob ng maraming dekada, itinayo ng Germany ang kasaganaan nito sa isang tila perpektong formula. Murang enerhiya mula sa Russia, napakalaking merkado at murang supply chain mula sa China at sariling reputasyon sa mataas na kalidad ng teknolohiya at industrial na disiplina. Sa mahabang panahon, gumana ang formulang iyon na parang himala. Ang mga pabrika ay umandar ng buo, ang mga export ay dumaloy ng walang tigil at ang tatak na Made in Germany ay naging simbolo ng katatagan, kalidad at prestihiyo. Ngunit nang bumigay ang pundasyon ng formulang ito, biglang lumitaw ang isang katotohanang matagal nang nakatago. Ang kayamanang iyon ay hindi pala matatag na muog, kundi isang gusaling may bitak sa mismong haligi. Ang pinakamapanganib na sugat ay hindi lamang tungkol sa kalakalan. Ang sobrang pagdepende ng Germany sa Beijing ay unti-unting naging isang butas sa pambansang seguridad. Ang mga pagsasara ng pabrika, paghinto ng mga linya ng produksyon at pagdami ng mga manggagawang nawawalan ng hanap buhay ay hindi simpleng epekto ng mahinang demand. Mga bakas ito ng isang panahon ng geopolitical na pagiging kampante. Sa loob ng mga taong iyon, naniwala ang Berlin na ang mas malalim na relasyon sa kalakalan ay makapipigil sa tensyon at magpapalambot sa mga alitan sa pagitan ng mga bansa. Ito ang diwa ng ideyang Wandel durch Handel o pagbabago sa pamamagitan ng kalakalan. Ang mga ipinapalagay na lohika ay simple. Kapag ang mga ekonomiya ay magkaugnay ng husto, magiging mas mapayapa ang mundo dahil walang sinumang gugustuhing sirain ang sarili nitong kita. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Sa halip na mabago ng kalakalan ng China, ang mismong istruktura ng ekonomiya ng Germany ang unti-unting nasakal sa yakap ng isang bansang may malinaw na ambisyong baguhin ang pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Upang maunawaan ang grabidad ng sakit na ito, kailangang balikan ang anatomya ng pagdepende ng Germany. Hindi ito nangyari nang biglaan. Unti-unti itong binuo sa ilalim ng magkasunod na pamahalaan mula sa panahon ni Gerhard Schröder hanggang sa mahabang yugto ni Angela Merkel. Sa mga dekadang iyon, pinalalim ng malalaking korporasyong Aleman gaya ng Volkswagen, BMW, Siemens at BASF ang kanilang pamumuhunan sa China. Bilyon-bilyong euro ang ibinuhos sa isang merkadong may napakalaking populasyon at sa isang manufacturing ecosystem na nag-aalok ng bilis, laki at murang gastos na mahirap tumbasan. Sa isang banda, parang makatwiran ang desisyon. Bakit mo tatanggihan ang isang merkadong kayang bumili ng milyon-milyong sasakyan, makina at kagamitang pang-industriya? Bakit ka lilihi sa isang supply chain na kayang maghatid ng piyesa sa presyong mas mababa kaysa saan man? Para sa maraming German executives, ang China ay hindi lamang isang partner. Ito ang mismong pinagmumulan ng paglago. Ngunit habang lalong lumalalim ang pagsasandig, may isang mapanganib na kapalit na unti-unting nabuo. Upang makapasok at manatili sa Chinese market, maraming kumpanyang Aleman ang kusang nagbahagi ng teknolohiya, nagtatag ng joint ventures at nagpahintulot ng mas malapit na paglipat ng kaalaman kaysa karaniwang tatanggapin nila sa ibang lugar. Sa simula, inisip nila na kontrolado nila ang proseso. Ang pananaw ay simple. Tayo ang nagtuturo, sila ang bumibili. Ngunit habang tumatagal, nagbago ang relasyon. Ang dating mga kasosyong tila nag-aaral pa lamang ay naging ganap na kakompetensya. Ang lakas ng Germany ay matagal na nakabatay sa precision engineering, advanced machinery at isang malalim na kultura ng industrial na kahusayan. Ngunit nang makopya, maangkin at kalaunan ay mapahusay ng mga Chinese firms ang ilang bahagi ng sistemang ito,
nagsimulang mabawasan ang natatanging bentahe ng Germany. Ang dating symbiosis ay naging tahimik na pagguho ng resistensiya ng ekonomiya. Isa sa pinakamalinaw na babala ay dumating noong 2016 nang bilhin ng Chinese group na Midea ang KUKA, isa sa mga pinakaprestihiyosong kumpanyang Aleman sa larangan ng industrial robotics. Hindi ordinaryong acquisition iyon. Ang KUKA ay simbolo ng Industry 4.0, ng otomasyon, ng mechatronics at ng mismong hinaharap ng high-end na manufacturing sa Europa. Nang madaling mapasakamay ng isang dayuhang entidad ang isang napakahalagang teknolohikal na korporasyon, nalantad ang kahinaan ng economic immune system ng Germany. Sa pananaw ng maraming analyst, hindi iyon simpleng negosyo lamang, isa iyong strategic penetration. Para bang pinayagan ng katawan ng isang banyagang ahente na makapasok sa sentral na sistema ng nerbiyos at magdala pa uwi ng mahalagang code ng teknolohikal na DNA. Matapos ang kontrobersiyang iyon, sinikap ng Berlin na higpitan ang mga patakaran sa foreign investment, pero huli na ang pagkabigla. Naipadala na ang mensahe. Ang China ay hindi na simpleng merkado. Pinakamatindi ang epekto sa industriya ng sasakyan, ang pusong matagal nang nagpapadaloy ng dugo sa kabuuang ekonomiya ng Germany. Sa loob ng higit isang siglo, ang internal combustion engine ang naging kuta ng German engineering. Libu-libong komplikadong bahagi, napakahusay na transmission, precision manufacturing at reputasyon sa performance ang bumuo sa aura ng mga tatak na Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi at Porsche. Ngunit sa pagpasok ng panahon ng electric vehicle, biglang nagbago ang mismong tuntunin ng laro. Ang dating pinakamalaking lakas ng Germany ay mabilis na naging mas kaunting mahalagang bentahe. Sa isang EV, mas mahalaga ang baterya, software, integrated electronics, charging ecosystem at data architecture kaysa sa tradisyonal na kahusayan sa makina. Habang abala pa ang mga German automakers sa pag-aani ng kita mula sa mga sasakyang di-gasolina sa Chinese market, tahimik namang inilunsad ng Beijing ang isang napakalaking estratehiya upang mangunas ang electric mobility sa pamamagitan ng subsidyo, control sa supply chain ng mahahalagang mineral, agresibong suporta sa domestic champions tulad ng BYD at CATL at malawak na industrial na koordinasyon, nagawa NG China ang isang strategic leapfrog. Sa bagong yugtong ito, hindi na China ang humahabol sa Germany. Sa maraming larangan, Germany na ang humahabol sa China. Ang dating hinahangad ng Beijing na teknolohiyang Aleman sa combustion engine ay nawalan ng dating sentralidad. Ang tunay na kapangyarihan ngayon ay nasa baterya, software stack at scale ng produksyon. At dito, malayo na ang narating ng China. Habang nahuhuli ang mga German brands sa software integration at cost competitiveness, mabilis namang lumaki ang benta ng mga Chinese EV, hindi lamang sa sariling merkado kundi maging sa Europa. Ang resulta ay masakit. Bumabagsak ang market share ng mga German car makers sa China at sabay ding napapasok ang sariling merkado ng Germany ng mas murang sasakyang gawa sa China. Ang dating tagapagbenta ay unti-unting nagiging depensibong manlalaro sa sariling bahay. Ang pagkawala ng higit 100,000 trabaho ay hindi hiwalay sa pagbabagong ito. Kapag ang industriya ng sasakyan ay dumaraan sa marahas na pagbabago, hindi lamang iilang kumpanya ang apektado. Kumakalat ito sa buong ecosystem. Ang bawat kotse ay binubuo ng bakal, plastic, salamin, chips, cables, sensors, brake systems, upholstery, chemicals at daan-daang espesyal na pyesa mula sa iba't ibang supplier. Kapag humina ang pangunahing tagagawa, kasunod na nanginginig ang libu-libong kumpanyang umaasa rito. Sa Germany, marami sa mga trabahong nawawala ay mula sa mga kumpanyang dalubhasa sa mga bahagi ng lumang internal combustion system na hindi na gaanong kailangan sa mundo ng EV. Mas counting moving parts ang electric vehicle. Mas counting transmission complexity. Mas kaunting component chains na dati ay pinanggagalingan ng kabuhayan ng maraming rehiyon sa Germany, kaya ang krisis ay hindi lamang technological shift. Isa itong malawakang pagbabago ng kapangyarihan sa loob ng industrial na katawan ng bansa. Hindi lamang ang automotive heart ang tinamaan, pati ang nervous system ng supply chain ay lantad sa impluensya ng China. Sa kasalukuyang panahon,
Halos lahat ng high-tech na industriya mula sa wind turbines at solar panels hanggang semiconductors, optics, telecom equipment at defense systems ay nangangailangan ng mahahalagang raw materials tulad ng lithium, cobalt, gallium, germanium at rare earth elements. Ito ang mga sangkap na hindi madaling palitan at kritikal sa green transition at digital economy. Ang malupit na realidad ay kontrolado ng China ang malaking bahagi ng pagmimina, pagproseso at refining capacity ng mga materyales na ito. Ibig sabihin, kahit hindi direktang pagmamay-ari ng Beijing ang isang pabrika sa Germany, maaari pa rin nitong impluwensiyahan ang kakayahan ng industriyang Aleman na gumana sa pamamagitan lamang ng paghigpit ng supply. Nang magpatupad ang China ng mga restriksyon sa pag-export ng gallium at germanium, malinaw na hindi iyon simpleng commercial move lamang. Para sa Germany at Europa, isa iyon sa pinakamalinaw na paalala na ipinagkatiwala nila sa isang geopolitical rival ang mga ugat ng kanilang high-tech na hinaharap. Ang problemang ito ay lalo pang lumalala dahil ang diversifikasyon ng supply chain ay hindi pwedeng gawin sa isang iglap. Hindi sapat na sabihin na kukuha na lang tayo sa ibang bansa. Ang pagmimina, refining, environmental permits, logistics routes, financing, at pagtatayo ng bagong industrial linkages ay nangangailangan ng napakalaking kapital at mahabang panahon. Para itong pagtatangkang muling buuin ang central nervous system ng isang matandang katawan habang patuloy pa rin itong tumatakbo. Masakit, mahal, mabagal, at puno ng panganib. Ito ang dahilan kung bakit ang mga salitang strategic autonomy at resilience ay magandang pakinggan sa mga talumpati, pero napakahirap isakatuparan sa totoong ekonomiya. Isang malinaw na larawan ng economic hemorrhage ang makikita sa BASF, ang higanting kemikal ng Germany. Kung ang automotive sector ang puso, ang chemical industry naman ang atay ng industrial na katawan. Dito pinoproseso at nililikha ang mga batayang materyales para sa iba pang industriya mula sa plastic at pataba hanggang coatings, pharmaceutical inputs at industrial compounds. Ngunit ang atay na ito ay tinamaan ng dobleng dagok. Una, sumirit ang presyo ng enerhiya matapos maputol ang murang gas mula sa Russia kasunod ng digmaan sa Ukraine. Ikalawa, tumitindi ang kompetisyon mula sa mas murang produktong chemical ng China. Sa ilalim ng ganitong pressure, kinailangan ng BASF na magbawas ng trabaho, magsara ng ilang operasyon sa Ludwigshafen at kasabay nito'y mamuhunan ng napakalaki sa bagong integrated chemical complex sa Zhanjiang, China. Sa simbolikong antas, napakabigat ng kahulugan nito. Habang humihina ang sariling katawan ng Germany, ang isa sa pinakamahalagang korporasyon nito ay naglilipat ng kapital at hinaharap sa mismong bansang itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng strategic vulnerability. Hindi ito dapat nakakagulat dahil may nauna ng trahedya na nagsilbing babala ngunit tila hindi lubos na natutunan ang pagbagsak ng solar industry ng Germany. Noong mga unang taon ng 2000s, Germany ang isa sa mga pandaigdigang pioneer sa photovoltaic technology sa pamamagitan ng subsidyo at matapang na industrial vision. Nakabuo ito ng isang promising solar sector na maaring naging haligi ng green economy ng Europa. Ngunit sa loob lamang ng ilang taon, winasak ng murang produksyon ng China, state-backed expansion at agresibong pricing strategy ang malaking bahagi ng industriyang iyon. Isa-isang nalugi ang mga kumpanyang Aleman, nagsara ang mga planta, at nawala ng trabaho ang napakaraming inhinyero at manggagawa. Sa huli, ang teknolohiyang tumulong paunlarin ng Germany ay naging batayan ng pandaigdigang dominasyon ng China sa solar manufacturing. Ang nangyari noon sa solar panels ay parang rehearsal para sa nangyayari ngayon sa EVs, batteries, wind components at posibleng sa iba pang green technology sa hinaharap. Ipinakita nito na hindi sapat ang pagiging inventor kung ang kalaban mo ay may mas malawak na kapasidad sa produksyon, mas masinsing suporta ng Estado, at mas handang makipagpresyo hanggang sa bumigay ang iba. Sa ibaba ng malalaking multinational ay ang Mittelstand, ang malawak na hanay ng medium-sized at family-owned firms na bumubuo sa pinakamatibay na himaymay ng ekonomiya ng Germany.
Madalas silang tawaging hidden champions dahil kahit hindi kasing sikat na mga dambuhalang tatak, sila ang nangunguna sa maraming specialized niches, precision tools, industrial valves, sensors, machine parts, advanced components, at iba pang highly specialized na produkto. Sila ang mga selulang ugat na matagal na nagbigay ng tibay at flexibility sa ekonomiya ng bansa. Ngunit ngayon, sila rin ang isa sa mga pinaka-vulnerable. Habang umaakyat ang Chinese firm sa value chain, hindi na sila kontento sa paggawa ng mura at simpleng produkto. Direktang hinahamon nila ang mismong mga niche kung saan dating halos walang katapat ang Mittelstand. Mas mababang gastos, mas mabilis na innovation cycle, mas malaking access sa kapital, at minsan, mas agresibong suporta ng Estado ang bitbit ng mga kakompetensiyang ito. Para sa maraming kumpanyang Aleman na sanay sa maingat, mabagal at incremental na pagbuti, sobrang bigat ng bagong bilis ng kompetisyon. Dito pumapasok ang mas tahimik ngunit mas malalim na panganib. Kapag namatay ang Mittelstand, hindi lang trabaho ang nawawala kundi pati lokal na komunidad, skills ecosystem, vocational networks at social stability. Marami sa mga kumpanyang ito ay nasa maliliit at katamtamang lungsod, hindi sa mga glamoroso at global na sentro. Kapag nagsara sila, hindi madaling palitan ng bagong startup ang iniwang butas. Ang nawawala ay hindi lamang payroll kundi isang buong kultura ng industrial na kaalaman na minana pa sa ilang henerasyon. Kaya kapag pinag-uusapan ang deindustrialization ng Germany, hindi ito abstraktong usapin ng GDP lamang. Isa rin itong usapin ng unti-unting pagkaputol ng mga ugat na nag-uugnay sa ekonomiya, komunidad at pambansang pagkakakilanlan. Habang dumudugo ang ekonomiya, tila naman naninigas ang sentrong nerbiyos ng politika sa Berlin. Ang pamahalaang koalisyon ay nahahati sa pananaw kung paano haharapin ang China. Sa isang panig, may mga nagsusulong ng mas matigas na tindig na iginiit ang agarang pagbawas sa strategic dependencies at mas seryosong pagtugon sa usapin ng karapatang pantao at seguridad. Sa kabilang panig, naroon ang mas pragmatikong kampo na takot na ang mabilis na paglayo sa China ay magiging huling suntok sa isang ekonomiyang humihina na nga. Ang resulta ay isang mensaheng magulo sa mga negosyo. Kailangan nating magbawas ng risk, pero huwag masyadong mabilis. Kailangan nating maging matatag, pero huwag masyadong magalit ang Beijing. Kailangan nating protektahan ang teknolohiya, pero kailangan pa rin natin ang merkado. Parang sabay na inapakan ng Germany ang preno at silinyador. Ang ganitong cognitive dissonance ay nagdudulot ng pagkaantala, kalituhan at kawalan ng direksyon sa panahong ang pinakamahalagang kailangan ay malinaw at mabilis na pagpapasya. Dito pumasok ang konseptong de-risking, ang bagong formula ng Europa upang bawasan ang kahinaan ng hindi tuluyang hinihiwalay ang sarili sa China. Sa papel, tila balancing solusyon ito, hindi total decoupling dahil napakalalim na ng pagkakakabit ng mga supply chain. Hindi rin bulag na pagpapatuloy ng dating modelo dahil nakita na ang panganib nito. Ang de-risking ay nangangahulugang diversifikasyon ng suppliers, paghahanap ng mga bagong partners sa Timog Silangang Asya, India, Latin America at iba pang rehiyon at mas mahigpit na pagprotekta sa core technologies at strategic sectors. Ngunit ang totoong buhay ay hindi policy paper. Ang pagtanggal sa mga dekadang pagdepende ay parabang maselang operasyon kung saan ang tumor ay nakakapit sa mismong ugat ng buhay ng pasyente. Ang bawat galaw ay may presyo, mas mataas na gastos sa produksyon, mas mabagal na logistics, bagong legal at regulatory risks. At higit sa lahat, posibilidad ng retaliatory pressure mula sa China laban sa mga sektor na kritikal sa exports ng Germany. Kaya kahit tama sa prinsipyo ang de-risking, sa praktika isa itong mabagal, masakit at napakakomplikadong proseso na maaaring tumagal ng mas mahaba kaysa sa pagtitiis ng mga kumpanyang kasalukuyang nahihirapan. Mas lalo pang lumalala ang lahat dahil hindi lamang panlabas na pressure ang kalaban ng Germany. May malubha rin itong mga sakit sa loob. Isa sa pinakamabigat ay ang burokrasya at mabagal na digital transition.
Matagal nang ipinagmamalaki ang disiplina at kaayusan ng German state. Ngunit sa bagong panahon, ang ilan sa dating lakas na iyon ay naging pabigat. Ang pagtatayo ng bagong infrastruktura, pagkuha ng permits, pag-aproba ng proyekto at paggalaw ng malalaking industrial na investment ay madalas tumatagal ng sobra-sobra. Samantala, ang mga karibal sa Estados Unidos at China ay mas mabilis na nakakakilos, mas handang magbigay ng insentibo at mas agresibo sa pagbuo ng bagong industrial capacity. Hindi rin katumbas ng reputasyon ng bansa ang lagay ng ilang bahagi ng digital infrastructure nito. May mga lugar na mahina pa rin ang mabilis na internet, mabagal ang ilang serbisyong pampamahalaan at luma ang ilang sistemang dapat sana'y pinadadali ang pakikipagnegosyo. Sa panahon kung kailan ang bilis ay halos kasing halaga ng kalidad, ang mabagal na administrasyon ay nagiging tahimik na lason sa competitiveness. Kasabay nito, unti-unting humihina ang demographic immune system ng bansa. Ang Germany ay tumatanda. Ang henerasyong bumuo sa post-war at late industrial na tagumpay nito, ang mga bihasang mekaniko, tekniko at inhinyero ay papalapit o pumapasok na sa pagre-retiro. Taon-taon dumarami ang bakanting trabahong nangangailangan ng mataas na kasanayan ngunit hindi sapat ang dami at paghahanda ng nakababatang workforce upang pumalit. May mga hakbang upang makahikayat ng dayuhang talento, ngunit nahaharangan ito ng wika, komplikadong proseso at minsan kakulangan sa institutional flexibility. Sa madaling salita, kahit gustong magbago ng industriya, kulang ang tao para gawin iyon ng sapat ang bilis. Sa isang panig ay ang pangangailangang magtayo ng bagong green at digital sectors. Sa kabilang panig ay ang pagkaubos ng skilled labor base. Kapag humina ang lakas paggawa, humihina rin ang kapasidad ng bansa na mag-innovate, mag-scale at magpanatili ng industrial na lakas sa loob ng sariling teritoryo. Bilang tugon, sinisikap ng Germany at ng mas malawak na Europa na magsagawa ng isang napakalaking industrial transplant, bumuo ng sariling battery supply chain upang hindi umasa sa Asia. Bilyon-bilyong euro ang itinutulak sa mga proyekto ng battery gigafactories at semiconductor investments. Sa antas ng estratehiya, malinaw ang layunin. Kung hindi kayang ipreserba ang lumang modelo, kailangan lumikha ng bagong pundasyon para sa susunod na yugto ng industrial na kapangyarihan. Ngunit pati rito ay may mapait na kabalintunaan. Ang paggawa ng baterya ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya. Samantalang isa sa pinakamalalaking problema ng Germany ay ang mataas na gastos sa kuryente at enerhiya. Sa isang banda, gusto nitong maging sentro ng green at electric future. Sa kabilang banda, ang mismong kondisyong pang-industriya sa loob nito ay nagpapahirap sa pagtatayo ng ganoong kinabukasan. Dagdag pa rito ang atraksyon ng Estados Unidos, lalo na matapos ang malalaking subsidyong dulot ng Inflation Reduction Act na humihikayat sa mga kumpanya na magtayo na lamang sa Amerika sa halip na sa Europa. Kaya ang Germany ay naiipit sa pagitan ng dalawang higanting puwersa, dominasyon ng China sa supply chain at magnetic pull ng US capital incentives. At kapag nanghina ang Germany, hindi lang ito problema ng Berlin. Ang bansang ito ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa at sentral na makina ng maraming cross-border production networks sa EU. Maraming pabrika sa Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary at iba pang bansa sa gitnang at silangang Europa ang nakatali sa demand, teknolohiya at organisasyon ng mga industriyang Aleman. Kapag bumagal ang assembly line sa Bavaria o Baden W, 252 Bad Artemberg, agad ding natatamaan ang kanilang mga supplier at satellite operations sa ibang bahagi ng kontinente. Kaya ang sakit ng Germany ay hindi simpleng pambansang problema. Isa itong systemic risk para sa buong European Union. Kapag humina ang sentral na industrial na base ng Europa, humihina rin ang kakayahan ng rehiyon na maging geopolitical actor na hindi basta-basta natitinag ng Washington o Beijing. Bumibigat ang pasaning panlipunan, humihina ang Eurozone confidence at lumalakas ang politikal na pagkadismaya na pwedeng samantalahin ng mga populistang puwersa. Sa huli, kailangang harapin ang pinakamahirap na katotohanan. Ang malaking bahagi ng mga trabahong nawala sa lumang pabrika, steel lines at combustion era supply chains ay malamang hindi na babalik.
Hindi na maibabalik ng kasaysayan ng lumang bersyon ng industrial na Germany na umunlad sa murang enerhiya mula sa silangan at malawak na merkado sa China. Natapos na ang panahong iyon. Ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung paano ibabalik ang nakaraan, kundi kung paano mabubuhay ang Germany pagkatapos ng napakasakit na operasyon. Kailangan itong tanggapin na ang pambansang seguridad sa ika-21 siglo ay hindi lamang usapin ng hukbo o depensa. Ito rin ay usapin ng control sa supply chains, access sa strategic materials, proteksyon sa core technologies, kakayahang mag-innovate sa loob, at katatagan laban sa geopolitical coercion. Ang aral ay malinaw at mabigat. Ang sobrang pagdepende sa isang hindi mapagkakatiwalaang kapangyarihan para sa kita, enerhiya o industrial na input ay maaaring magbigay ng ginhawa sa maikling panahon, ngunit magdulot ng matinding paghihirap sa hinaharap. Hindi papatay ang ekonomiya ng Germany. Nariyan pa rin ang malalim nitong kaalaman, research institutions, engineering culture at industrial na karanasan. Ngunit ang sugat ay malalim at ang paggaling ay hindi magiging mabilis o mura. Kakailanganin nito ng mas maigpit na strategic thinking, mas mapagpasyang pamumuno, mas mabilis na reforma at marahil mas mababang antas ng kaginhawaan sa maikling panahon kapalit ng mas matatag na kinabukasan. Ang dating industrial heart ng Europa ay patuloy pang tumitibok pero hindi na ito ang parehong pusong kilala ng mundo noon. Nasugatan ito, napagod, at napilitang harapin ang katotohanang ang globalisasyong minsang nagpayaman dito ay maaari ring maging instrumento ng matinding pagdurusa. Ang susunod na yugto ng kasaysayan ng Germany ay hindi na isusulat sa lengguwahe ng bulag na pagtitiwala sa kalakalan. Isusulat ito sa lengguwahe ng masakit na pagkatuto, strategic realism at pakikibaka upang muling tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng industrial na kalayaan sa isang mundong lalong nagiging mapanganib at hati-hati. May isa pang dimensyon ang krisis na ito na madalas hindi agad nakikita kapag puro macroeconomic data ang pinag-uusapan, ang epekto nito sa psikolohiya ng lipunan. Kapag ang isang bansang matagal na naniwalang ang sarili nito, ang huwaran ng industrial na kahusayan ay biglang nakaharap sa posibilidad ng deindustrialization, hindi lamang balanse ng kalakalan ang nasisira, nasasaktan din ang kolektibong kumpiyansa. Sa Germany, ang industriya ay hindi lang pinagkukunan ng trabaho, bahagi ito ng pambansang identidad. Ang ideya na ang bansa ang gumagawa ng pinakamahusay na makina, sasakyan, kemikal at kagamitang teknikal sa mundo ay matagal na naging pundasyon ng pagtingin nito sa sarili. Kaya kapag ang mga pabrikang iyon ay nagsimulang magsara, hindi lamang kita ang nawawala kundi pati ang pakiramdam ng pagiging may control sa hinaharap. Ang ganitong uri ng pagyanig ay madalas humahantong sa mas malawak na pagdududa sa mga institusyon, sa mga tradisyonal na partido at sa mismong modelong liberal na matagal na ipinagmalaki ng Europa. Habang lumalalim ang pakiramdam na ang globalisasyon ay hindi na nagdadala ng seguridad kundi kahinaan, mas lumalakas ang tukso sa politika na humanap ng madaling sisihin, madaling kaaway at madaling pangako. Iyan ang isa sa pinakamapanganib na side effect ng pagbagsak ng industrial na sentro. Binabago nito hindi lamang ang ekonomiya kundi pati ang politikal na klima. Sa puntong ito, malinaw na ang laban ng Germany ay hindi na lamang tungkol sa pagligtas sa mga lumang sektor kundi sa paglikha ng panibagong social contract sa pagitan ng Estado, negosyo at paggawa. Kailangang kumbinsihin ng mga mamamayan na ang masakit na transisyong ito ay may patutunguhan, na ang pagkawala ng mga lumang trabaho ay sasabayan ng pagsilang ng mga bago at na ang sakripisyong hinihingi ngayon ay hindi simpleng kabayaran sa maling desisyon ng mga elite kundi puhunan para sa mas ligtas na hinaharap. Kung mabibigo itong gawin, ang pinakamalaking panganib ay hindi lamang tuluyang pag-alis ng mga pabrika, kundi ang unti-unting pagkaputol ng tiwala ng lipunan sa sarili nitong demokratikong kakayahang magdesisyon. At kapag nangyari iyon, ang krisis ng Germany ay hindi na lamang magiging kwento ng nawawalang trabaho o bagsak na industriya. Magiging kwento ito ng isang dakilang bansang industrial na nahuli sa pagitan ng lumang mundo na hindi na babalik at bagong mundo
na hindi pa nito kayang pangunahan. Sa dulo ito ang pinakamabigat na leksiyon, ang kapangyarihang pang-ekonomiya na hindi sinasabayan ng strategic na pag-iingat ay madaling maging kahinaan. Maaaring makabangon ang Germany pero hindi sa lumang paraan. Kailangan itong muling itayo ang tibay nito gamit ang maingat na pakikipagkalakalan, mas mabilis na inobasyon at mas malinaw na pag-unawa na sa bagong panahon. Industrial na soberanya ay hindi luho kundi pangangailangan.